Etong isang topic natin bago tayo dumako sa iba, ito ay nakakabahala ito. Etong balitang ito, na itong impormasyon na ito ay nanggaling sa tanggapan ng ating senador na si Win Gatchalian, Sherwin Gatchalian. Alam mo ba? Hindi po. Na may mahigit na 24 na milyong Pilipino na ang edad ay pagitan ng 10 at 64 years old. Oh? Na functionally illiterate. No read, no write? Hindi naman. Ito, i-distinguish natin. Sige po. While 5.8 million are basically illiterate. Yun ang no read, no write. Ito ang hinayag ni Senator Sherwin Gatchalian noong nag-hearing last Wednesday sa Senate Committee on Basic Education. Nakakalungkot ito. Totoo po. Ito pala ang difference. Yung basically illiterate ay 5.86 million ang bilang. Cannot read, cannot write, cannot compute. Hindi pwede magkwenta. Paano malalaman ito magbabayad ng load kung magkano sukli o nagpapadala sa GCash? Correct. Ano mangyari? Hindi marunong. Alam mo noon sa Cavite City, meron kaming konsihala. Opo. Ang tawag nila si konsihala Nori. Kasi no read, no write eh. Yung konsihala yun, nakalimutan ko na yung pangalan eh. Walang biro. Tawagan nila si Councilor Nori. Sabi ko, ba't Nori? Hindi naman Nori ang pangalan niya na. Hindi, Nori, no write eh. Pero naging councilor? Oo. Ang galing naman. Diba ang isa sa mga requirements for public office is able to read and write? Yes. Bakit nakapasok yun daw ay basically illiterate. Nori nga eh. Baka naman malakas. Functionally illiterate lang. Ayun, yun lang. Ang functionally illiterate pala ay marunong sumulat. Opo. Marunong magbasa. Marunong mag-compute at nakakaintindi ng konti, pero yun lang, hanggang doon lang. Yan. Marunong sila na makaintindi ng mga simpleng mga bagay. Halimbawa, kumusta ka? Sabihin niya, mabuti po. Marunong silang magsulat ng basic na message. Halimbawa, siguro mag-fill up ng application, form. Yes. Mga form. At yung mga basic sa mathematical function, siguro addition, subtraction, multiplication, division. Halimbawa, bumibili sila. Pagbili nga po ng 20 pesos na kamatis, 30 pesos na kamote, at 5 pisong let's say sibuyas. Yan, di ba? O magkano? 55 yan, alam nila. Magbibigay sila ng 100 pesos, alam nila, ang dapat isukli sa kanila 45. Ay 45. Yes. Yan. Pero hanggang doon na lang. Mahina sa komprehensyon. Parang yung etong isang halimbawa ng mahina sa komprehensyon. Sabi ni Pangulong Duterte, gusto daw niyang magkaroon ng rice tarification law para bumaba ng 7 pesos ang presyo ng 1 kilo ng bigas. Anong ibig sabihin yan? Kung 30 pesos ang bigas, 23 na lang. magiging 23 na lang. Yes. Yung isang ale, sabi niya, ang pangako daw ni Duterte, gawing 7 piso 1 kilo ang bigas. Yun ang comprehension niya. Hindi ba functionally illiterate yun? Sino yun? Sino yun? Si attorney? Ikaw talaga. Hindi ba ka-comprehend nga? Oh my God. Ang galing na Sinabi, ibababa ko by 7 pesos. Sabi niya, ibababa daw ng, hindi by 7 pesos, but to 7 pesos ang intindi niya. OMG. Hindi ba yan read and write a simple message in any language or dialect? Di ba? Di ba? Hindi, buti pa daw yung functionally illiterate. Marunong mag-compute. Siya di Pero hindi na natin sasabihin Okay, na mali ang comprehension niya. Itago na lang natin sa pangalang attorney Castro. Hindi nila ma-identify para di tayo malay. May pakilala. So nakakalungkot po ito. Dapat solusyonan ito na yan ay sumasama ang edukasyon. Samantalang, ayun, yung pinanggalingan ko kahapon, highest literacy rate,
May dalawa sila nasa top 10 na top universities. Opo. Yun in Asia. Tayo wala sa top 500. Top 500 na, wala pa tayo. Wala pa Sila tayo? may dalawa sa top 10. Oh, grabe. Doon ang basic language, ang medium of instruction ay English. Sumakay ka ng taxi, kausapin mo ng English yung driver, marunong mag-English, fluent. Wow, fluent. At hindi naman ganun ka-fluent, but conversational. Nagkakaintindihan kayo. Opo. Dito, foreigner, sumakay sa taxi, kausapin mo. Kasi nga, ginawang Tagalog ang medium of instruction. Bakit? Wala namang marunong mag-Tagalog kundi tayo. Bakit mo gagawin Tagalog? Ano mga mali eh. Anyway, bago magalit ang bigote ko, konti naman at manipis pa. Ay, tingnan natin ang ating, ito buena mano to ng... PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. United Straight, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban Street, PTP Laban. Political